Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. J. Zonza. Tungkol ito sa inilabas na video ni Pangulong Marcos Jr. kahapon sa outtaking ng mga Vice Mayors League na parabang nagpapatuto na malusog siya, taliwas sa mga balibalita tungkol sa kanyang kalusugan. Ako, nung napanood ko yon, sabi ko, ito na, tunay nga. Kahit si Attorney Trexie Angeles, nag-post siya na, buhay na buhay ang Pangulo, sabi niya sa kanyang post. Let's go back to flood control. Okay, malusog, that's good. Para matapos niya ang kanyang termino, para sana magbago pa, ma-solve niya itong mga problema sa ating bansa. Kailangan natin ng isang malusog na Pangulo. Para sa akin lang ito ngayon, nagpost si Mr. Jason sa ano ba ito? Sabi niya, ang alam ko, ang Vice Mayors League of the Philippines ay nagpulong at naghalal ng mga bagong opisyal para sa taong 2025 hanggang 2028 noong November 25 to 27, 2025 sa bisa ng circular dated October 30, 2025 na nilagdaan ni DILG Officer in Charge Yosek Omar V. Romulo. Yan. So, kompleto ng references So, kung nung last year pa nagpulong, nag-elect, so, bakit ngayon lang ang outtaking? Sabi niya, siya nga pala, napanood ko yung inilabas, posted on social media and used by mainstream media news ng RTBM, Malacanang na outtaking ng Vice Mayors League as speech ni BBM kahapon April 6, 2026. Yun ang napanood ko rin na nakonbinsi na ako na nga, malusog ang Pangulo. Taliwas sa mga balibalita. Sabi niya, nireview ko yung mga pagmumukha at suot ng mga nanumpang Vice Mayores ng Pilipinas at ng Pangulo, mukhang kapareho ng mga pagmumukha at suot na barong Tagalog noong mga nanumpang opisyal ng Vice Mayors League of the Philippines noong June 8, 2023. Ano ba ito? So ito, mayroong nilagay na picture dyan ni Mr. Jason sa yung mga nanumpa noong 2023, kaparehas pagmumukha yung nanumpa kahapon. So, pwede ba pakisagot ito ng Malacanang? Ako, hindi ko alam mag-research kung ano bang ano. Basta, naniwala na ako na malusog ang Pangulo nung napanood ko yung video kahapon. But ngayon, medyo nagdududa na naman ako. Kasi nga, nung Sunday, Easter Sunday, nag-post pa naman ang palasyo ng litrato, Happy Easter Sunday. Ayun. Kaya lang, klarong-klaro na throwback picture itong post nila nung Sunday. Ganon din, merong post din ng Sunday, parang sa Malacanang ata, nandun ang Pangulong Marcos, hindi nila nabantayan, pati si Enrile kasama. Bakit? Nabuhay muli si late Juan Ponce Enrile. Kaya tuloy, nagtataka ako kung ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo. Pwede ba PCO, Anti-Claire, pakisagot naman kung ano ba talaga ang kalagayan ng nasaan siya. Siguro mas maganda yung live, Facebook live, yung activity talaga sa labas. Para maipakita sa taong bayan na ang Pangulo nasa mabuting kalagayan. Nasa constitution man yan kasi,
nakalagay na the public has the right to know if the president is in serious health condition. Kasi hindi naman siya ordinaryong Pilipino. Hindi naman siya ordinaryong opisyal ng gobyerno. Siya ang amahan ng 116 million Filipinos. So, importante yung kalusugan ng head of state. Matagal na itong issue. Kailan ba pumutok yung sakit ng Pangulo na diverticulitis? Hanggang ngayon, di pa sila nag-i-issue ng official medical bulletin. Pinipilit ng mga media reporters na kung pwede magpakita ng official medical bulletin. Sabi ng Claire Castro, hindi kailangan. Nag-a-update naman kami sa inyo. O bakit? Doktor ba si Claire Castro? Hindi naman. Kaya kung ano man yung sinasabi ni Claire ngayon, parang hindi na ako maniwala. Ulitin ko, nabudol ako kahapon. Akala ko totoo na malusog ang Pangulo. Ngayon, may mga lumalabas na ganyan na recycled. Kasi nga, what's the point of posting a picture nung Easter Sunday na throwback? Bakit mag-post kayo ng video nung Sunday na nandun si late Secretary Enrile? Di ba nakakapagtaka? Para bang bumabalik nung una, last year ba yun? Yung may nangyari sa LA, yung coke overdose, Tantoco issue, na napapabalita na ang unang ginang na hold doon sa tapos sinasabi na nandito na sa Pilipinas, kaya lang hindi naman magpakita ng personal. Puros lang mga old pictures. So ngayon, inuulit na naman ba sila? Ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo? Please naman, we have the right to know. Transparency. Nasa konstitusyon na yan. So, sana sagutin ito ng Malacanang itong question ni Mr. Jason na sinasabi niya, recycled video yung inilabas kahapon na Vice Mayor League o taking sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo gero, mga silupin. So mo na gid ni ang itsura sa ilang atop, mga silupin lang in town. So na ay mga yero nga sa kuan, pero gaulan na naman, so gisapawan na lang og silupin, kinig iya silupin na gyud. Og mao na ni ang mga yero nga among gihatag sa among gitabang sa tawo nga nagkalisod na tungod sa ilang atop. Andam ka koy, ako koy, takangan koy. Ay, kumaganti yan. Diyan ka ba? Ug karon managyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero sa mga tao nga bustot na ilang balay, so karon maayo na gyud. Salamat sa Ginoo nga ayan magbat sa Ginoo nga nasay gihimong guide nga tao nga nagtabang sa buha nga ang among atop nga nabuslot tungod natapakan rag
silupin. Salamat sa nagtabang. Mm. Salamat po sa sin nga gihatag sa mga nga nami maulanan na sulbad na gid among kuan. So pila na to katuig ang imong atop nga yero nga gitapakan ng og silupin? Mag 8 years na 8 years. ay hapag yun na Pulihan. pulihan. Mm. Hatag sa yero na sin Mm. So salamat kaayo. o mo to.